Hello everyone, I'm Michelle Ann Casalia and graduate ako ng BS Infotech noong 2017 at isa akong virtual assistant at Facebook media buyer ngayon. In-invite ako ni Ma'am Steph para mag-share sa inyo ng konting experience at memories namin noong SOS namin last 2016. So 7 years na yung nakakalipas pero very clear pa rin sa akin yung mga memories, yung pakiramdam namin noon na excited, na nag-enjoy noong SOS namin. So, sana kayo rin is looking forward ngayon sa magaganap na SOS this year. So, first ever seminar namin noon is organizer agad yung section namin. So, as a first timer and walang idea kung ano yung nagaganap kapag SOS, so syempre nangangapa kami. Pero thankful kami na andyan si Ma'am Steph para mag-guide sa amin. And syempre, nakaka-pressure siya in terms of time. Kasi sa pagkakaalala ko, parang mahigit 1 week lang kami nag-prepare ng seminar namin noon. So, sa 1 week naman na yun, hindi naman papasok kayo ng school para mag-asikaso, mag-prepare para sa SOS. So, syempre, kailangan pa rin namin pumasok sa subjects namin, tapos may thesis pa kaming iniisip. So, doon talaga papasok yung time management, kung saan minamanage namin ng tama yung mga vacant time namin, para maayos lahat ng dapat ayusin. So, andun din papasok yung patience. Kasi patience dahil napakadaming kailangan ayusin. Lalo na sa mga pag-print ng mga certificates, invitation, name tags. So, kailangan may kanya-kanya kayong nakatoka sa inyo na mga members ng organizer. And then, time-consuming and kailangan din ng patience para sa pag-print ng certificates kasi isang guest speaker, katumba siya ng isang certificate. So, kung may 4 kayong guest speaker ng seminar nyo, so kailangan may 4 set of certificates kayo. So, kung for example, nasa 200 plus yung attendees nyo, so meaning nasa 800 plus yung kailangan yung i-print na certificate. So, nung time namin, isa lang yung printer na available, yun lang yung ginagamit namin. So, kumbaga, nagtsatsaga talaga kami na matapos in time lahat ng certificates. Kasi kailangan sa mismong event, maibigay din namin yung certificate ng mga estudyante. And then, dito din, matututunan nyo din mag-budget. Mag-budget ng pera na nakaalat para sa seminar. So, kayong mga organizer yung hawak ng pera para sa mga bibilhin, yung mga kailangan na materials, sa certificates, yung mga papel doon, and then yung ink sa printer, and then yung venue, kayo hahanap, kayo makikipag-deal, and yung supplier sa foods, and then yung sa token ng para sa guest speaker, kailangan paghandaan din natin yun kasi ayun na lang yung pagiging way of saying thank you natin sa mga guest speakers. And then, yung konting fast souvenir o giveaways na ibibigay natin sa mga attendees. Kasi, looking forward sila dyan. So, nung time namin, parang mga name tag, ID lace, bag tag, and then, keychain na merong nakalagay doon na yung pinaka-title ng seminar namin, ayun yung mga binigay ng mga organizers. And then, dito din mabubuo yung teamwork. Kailangan may teamwork kayo. Kailangan nakikipag-participate lahat ng members. So, kailangan may isang leader na siyang magpapasunod sa mga members niya. So, madedevelop dito yung leadership nyo. And then, yung as a member, sa pakikinig, kailangan nakikipag-cooperate tayo lahat. Yan. So, during ng event mismo, may kanya-kanya tayong task as an organizer. So, ang call time is 8 a.m. mag-start yung seminar, kailangan mga around 7 a.m. andun na yung organizer. Kailangan mauuna kayo sa mga attendees kasi syempre may tatao sa registration, may mag-aayos na mga table, kung sino yung mga mga uupo doon, kung anong section, and then syempre yung mga photographer. So, syempre, isa na yan sa organizer yung magtitake ng pictures kasi
Hindi na natin kailangan kumuha pa ng outsider para magpicture ng event natin. So, para makatipid na rin. And then next is, kailangan may dalawa din kayong kunin sa members nyo na magiging host. Yung iba naman, kailangan lagi lang silang andyan na attentive in case na merong kailanganin. And then yung pag-welcome din sa mga attendees, sa mga guest speaker, and also doon sa mga special guests. Kasi minsan, yung president ng BPSU, uma-attend yan. Overall, talagang very challenging yung pagiging organizer ng isang seminar. Pero, kahit na nakaka-stress to, nakakapagod, worth it naman lahat yon kapag yung nakita nyo yung mga kabash nyo na uuwing masaya, nag-enjoy, diba? So, sa pakiramdam nyo, sulit na sulit and successful yung event nyo. So, syempre, sa mga next na sumunod na mga seminar namin, chill na lang kami noon, attend na lang kami ng seminar. Alam nyo ba na yung isa sa pinaghahandaan namin sa seminar noon is yung susuotin naming damit? Kasi nga, ito yung time na makakapag-corporate attire kami na walang kaba. Diba tayo, nagko-corporate attire lang tayo kapag may thesis defense. So, syempre, may kakambal na kabayan. Pero this time, dito sa pag-attend ng seminar, magde-dress up tayo attend lang tayo sa isang seminar na looking forward tayo sa matututunan natin. At the same time, makikita natin yung mga kabatch natin na mga nakaayos. Kumbaga, ganun pala yung magiging itsura nila in the real world. Kumbaga, may idea na tayo. And then, itong SOS natin is very exciting. Hindi siya boring kasi, 'di ba, ang normal na seminar is nakakaantok. Kumbaga, kailangan mong mag-take note sa mga sasabihan ng mga guest speaker. Dito hindi kasi nga makikinig ka talaga eh. Kumbaga, andun yung eagerness mo na makinig sa mga sasabihin ng mga guest speakers. Kasi nga, makakapulot tayo sa kanila ng maraming idea, maraming tips pagdating sa mga bagay na magagamit natin in the real world. And then, isa rin sa nilook forward namin dito is yung foods. Kung ano yung serve ng foods, kung masarap ba, kung madami ba, kung worth it ba yung binayaran namin na fee sa seminar. So far naman, lahat ng na-attenda namin ng seminar ng SOS is masarap yung food. So, take note sa magiging organizer dyan. Make sure na yung makukuha nating supplier sa food is okay, masarap, and sulit. So, sa guest speaker naman, laging mga bigatin yung mga ini-invite nung CICT. Mga kilalang tao with respectable position, may mga narating na, and yung iba, mga students pa mismo ng BPSU. So, nakaka-proud lang yung moment na yun na nasa harapan nyo yung isang produkto ng BPSU na kung saan mas lalo kayo may inspire na balang araw na magiging ganun din kayo. Kumbaga, magiging product din kayo ng BPSU, magiging proud din sa inyo yung BPSU. So, dito, sila nagbibigay sila ng mga tips, ng mga experiences nila, sinikwento nila yon kung paano nila na-achieve yung kung nasan sila ngayon. And doon pa lang very sulit na yung binayad natin sa seminar kasi nga iba-iba sila ng industry pero magaganda yung mga posisyon nila. Natatandaan ko noon yung time namin, meron pa kami naging guest speaker na naka-imbento nung salt lamp, parang ganun ata yung nanalo ata sila international. So, dapat lagi kayong looking forward sa mga magiging guest speaker kasi nakakabilib lang yung mga nai-invite nila. So, isa rin sa highlight para sa amin noon is yung mga ibibigay na souvenir nung mga organizer. Kasi may souvenir yan or giveaway. So, yun nga, tulad na sabi ko kanina, mga name tag, bag tag, ganyan. So, nung time namin, meron kaming, sa pinakalas namin na seminar, is meron kaming jacket. So, nagpagawa kaming jacket noon. So, lahat kaming magkakabatch, magkakapares kami ng jacket. Iyon yung sinuot namin nung last seminar namin. So, kumbaga, sa last seminar namin, hindi kami naka-corporate attire, pero naka-jacket kami.
So, kayo din, pwede din kayong mag-organize nun. Kumbaga may something din kayo kung t-shirt or jacket, mga ganun. Na merong souvenir yung batch nyo. O di ba kahit na napakatagal na nung SOS namin, marami pa rin ako na i-share sa inyo, marami pa rin ako na kwento, and very clear pa rin yung memories ko about doon. So sana kayo din mag-enjoy kayo sa magaganap na SOS nyo, and sana mas i-treasure nyo yung every moment, lalo na sa pagiging organizer, sa attendees ng seminars, makinig kayong mabuti sa mga magiging speaker. So kailangan may mapulot kayong aral sa bawat sasabihin nila, sa bawat topic. So, para in the future, isa na rin kayong magsasalita doon sa harapan ng mga estudyante. And advice ko lang din sa inyo, iba't iba tayo ng journey. Huwag kayong magmadali at mainggit sa nararating ng mga kabatch nyo or ng kaibigan nyo after graduation. Lahat tayo is may kanya-kanya tayong path na iti-take. So, take it slow, pero dapat wag tayong sumuko. Hanapin niyo yung career na para sa inyo, kung saan masaya kayo, alam niyo mag-grow kayo. Lagi lang tayo mag-upskill. So, wag tayong makontento na ito lang yung nalalaman natin. So, dapat lagi tayong nag-upgrade. So, kung very open naman ngayon kung na mag-upgrade ng skills, kasi nga, andyan si Google, andyan si YouTube, libre naman mag-aral ng mga dapat pang aralin. So, maraming opportunities dyan sa real world. So, merong corporate, pwede kayo dyan mag-apply sa corporate, pwede kayong mag-abroad, pwede kayong mag-apply online, mag-online freelancer. So, kanya-kanya lang ng diskarte yan sa buhay. So, sana yung mga makukuha nyong aral, makukuha nyong skill sa SOS is magamit nyo in the near future. So, yun lang. Maraming salamat.